Welcome to English-Japanese Vocabulary. Ang vocabulary po natin ngayon ay tungkol sa pagbayad. Part 2. Level N3. Kevin-san po? Kevin-san? I'm not sure. Maaari po kayo mag-unmute po. はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。Nakikita po yungはい。 sulat? こちらに書いてあるもの読めますか？はい。では、私が先に読んで、タガル語か、お札をこぞす？はい。そうなんです。Doon muna po tayo sa osatsu po. Ano po ang osatsu? Yun na, hindi ko po alam. Ang dami ko pong vocabs na hindi alam. 大丈夫ですよ。Pag sinabi pong osatsu ne, perang papel po. Like 1,000 yen, 5,000 yen, at 1,000 yen po. Ano po? 10,000 yen po. Ano po? Yun po yung osatsu. Hai. Ano yung kuzusu? Papel po. Hai. Kuzusu. Ang kuzusu po, depende po sa paggamit. Magiging, ang ibig sabihin niya po is gigibain. Or Pagpalit sa barya. Hai. Kasi ang kuzusu po, usually ginagamit po siya sa, tatoeba ne, yama o kuzusu. Pag sinabi pong yama o kuzusu, ibig po sabihin, gigibain yung mountain. Di ba po, gigibain para maging flat, mga ganyan po ba. Hai. Tapos maaaring rin nyo po siyang gamitin na, biru o kuzusu. Gigibain niya yung yung building. Ano po? Hai. Kaso dito po sa phrase po na ito, osatsu o kuzusu po yung nakasulat. So, ibig po sabihin, ang gagamitin po natin na meaning is pagpalit sa barya. Hai. I-image po natin, gigibain po natin yung papel. Kumbaga, gagawin po natin siyang kumakay. Ano po? So, magiging barya po siya. Hai. Yung papel na pera, kapag pinalitan po natin, magiging barya. Kumbaga, ang expression niya dito sa Japan is paggiba ng perang papel. Ay, ibig po sabihin is, sa Tagalog ay magpapabarya. Osatsu wo kuzusu, magpapabarya. Ano po? Sa Tagalog. Wakarimashita. Gamit na gamit to pag sumakay ako ng bus. いいですね。早速使えますね。はい。So, pag sinabi pong otsuri, ano po yung otsuri? Ang nasa isip ko nung binasa ko yung otsuri, muraw. Kutsuri, fishing to Pag wala po yung tsuri, opo, so desu ne. Pero, may kanji po siya. So, pag sinabi pong otsuri, wala talaga akong alam. Nasa baba po, may mga nagtutulong po sa atin. Si Aya-san, Ay, sukli? Sukli. Sukli. Apo, sukli. Otsuri yung Hay, sukli po. Ano po? So, pag sinabi pong otsuri o moraw, ano po yung pagkakaintindi nyo? Pakibigay ng sukli? Or, pwede ko bang moraw? Moraw is to receive, di ba? So desu. Nanode, pahingi ng sukli. そうですね。pahingi ng sukli. はい。では、どんどん行きましょう。Ano po ang resito? Resito, sa pag nagkakaymono ka, pag may binili sa convenience store. そうですね。Ano po siya sa Tagalog? Resibo. そうです。So, ano naman po ang 領収書? 領収書. 領収書. Yun lang, hindi. Ang lalim na. Halos parehas lang po sila. May kaunting pagkakaiba lang po. Ano po yung difference ng resito at saka ryoshoso? Hai. Pag sinabi po ng ryoshoso, official receipt po. Tulad po na sinabi po ni Rainbow Star-san. So, bali po kung tatagalogin po natin siya, magiging official na resibo. Kung mamimili po kayo, lalo na po self-regi, minsan lahat pinapapili kung
resibo po ba, resito po ba, or ryoshusho yung kukunin nyo. Kasi, pag official na resibo, halimbawa, yung mga binili nyo is for your business, kailangan nyo pong iawas siya sa mga, sa puhunan nyo po, di ba po? So, kailangan nyo po ng official na resibo para pagdating po ng income tax return, yung mga ganyan po ng ng companies, or kahit kayo po sa sarili niyo po, halimbawa tayo po mga individual po dito po sa Japan po, nag-income tax return po tayo sa every year po, di ba po? So dito po sa Japan meron po tayo pong law na kapag sa loob ng isang taon na yon, from January to December po, gumastos po tayo ng more than 100,000 yen sa ating pagpapagamot, basta't meron pong ryoshusho nakatibayan, maaari pong mabawasan po ang inyong buwis. Yung tax po, Hai, nanode, ryoshusho to ka mo taisetsu desu. Lalo na po sa mga, kung tayong individual po, kapag nagpagamot po tayo, pumunta po tayo ng clinic, hospital, bumili po tayo ng mga gamot, kung aabutin po siya ng medyo malaking halaga, mas makabubuti na pong humingi ng ryoshusho para magamit niyo po sa pag-ayos niyo po ng income tax return niyo po. At kung kayo naman po ay trainee, I'm sure po nasa Hoken po kayo eh. Kaya kapag nagpa-doctor po kayo, basta kumuha po kayo ng ryoshusho, sabihin niyo po sa kumiyan niyo na paki-asikaso po yung ipinambayad ko po sa hospital or clinic. So, ibabalik po yun sa inyo kasi nakapasok po kayo sa Hoken. Hay, kung kayo po ay trainee. Yung SSW, hindi ko po masyado alam kasi depende po yata po sa kaisa yun. Pero yung trainee po lahat po, ipinapasok sa Hoken. So, ang mga kumiyan po, minsan hindi po sinasabi, hindi po ina-explain sa kanilang mga trainees kasi tinatamad silang asikasuhin. Pero ako, sinasabi ko po nung nasa kumiyay po ako. Kasi kawawa naman po, di ba po, mahal po magpagamot dito sa Japan. So, para po sa akin, okay lang magkaroon ako ng trabaho basta hindi po maging kawawa yung mga trainees. Kasi sekkaku ne, Nihon ni kite kudasatta node, chanto ne, yatte agetai na to omotte. Hai, dewa, tsugi. O morau. Ano po ang morau nga po kanina? To receive. Hai, to receive. So, sa taas, pahingi. Or, so, pagpahingi ng resibo. So. Resito morau. Pahingi ng resibo. Or, ryoshusho morau. Pahingi ng official receipt. So desu. Hai. Dondon ikimashou ka. Ay. Nakita nyo? Opo. Nakita nyo yung sagot? Hai. Dewa, tsugi. Zeitaku. Zaitaku o soro. Ze po. Ay, ze? Ze. Sashisuze. Se. Ay, Ze. hiragana pala. So desu. Zeitaku. Ano po ang zeitaku? Zeitaku. Zeitaku. Yun lang, hindi ko Zeitaku. Ang dami ko hindi alam. Daijoubu desu yo. Pag sinabi pong zeitaku is luho. Marami pa po tayo pong zeitaku na salita po sa Tagalog. Chinus ko na lang po yung luho po. Ate Inday, kasi mas gomen. mabilis pong Hi. Ate Inday, gomen. Tingnan mo yung viewers mo na 100 ka na. Omedetou gozaimasu. Thank you so much, Misa. Arigatou gozaimasu. Paano po, screenshot?
Ay, naging 99 yung screenshot. Ayan, nag-100 ulit. Screenshot ko natin. Arigatou gozaimasu. Maraming salamat po talaga po sa pag-share sa mga suporta po ninyo. Kung hindi po dahil po sa inyo, hindi po ako makakapag-renew po ng aking record po. Arigatou gozaimasu, minasan. Maraming salamat din po sa pag-share ng live, sa pag-like, at sa mga nag-gift po. Maraming salamat po sa mga nagpa-participate po. Talagang, kokoro kara kansha o moshiakemasu. Kumbaga, yung pasasalamat ko po ay nanggagaling sa aking bukal na loob. Tama po ba yun, Nay? Nagtatry magsalita ng malalim na. Yes, ate. Malalim talaga yan. Hay, arigatou gozaimasu. Hay, pagpatuloy po natin. So, Kevin-san, luho po yung zetaku po. Ano po? So, pag sinabi po natin zetaku o suru, ano po ang ibig pong sabihin niya? Pagiging maluho? Gagawin niyo po. Yung suru is gagawin po, di ba po? Kaya, magiging Magpakasasa sa mga luho. magpakasasa sa mga luho. Pero hindi po ibig po sabihin po zetaku o suru habang buhay niyo na gagawin. Kumbaga, minsan kasi dito sa Japan po, nag-express po sila na, kyou wa zetaku o suru. Ibig po sabihin, ngayon magpapakasasa ako sa mga luho. Kumbaga, ngayon lang, pero bukas back to normal. Kumbaga, gift nyo sa sarili nyo. Kasi nagagambat na po tayo po magtrabaho. So, minsan, bibigyan natin ng luho ang sarili natin. Importante po yun. Para po hindi po tayo, para maging, kahit pa paano po ba, mabawasan po ang ating stress. Mga Japanese po, nagsasabi rin po sila na, kyou wa zetaku suru. Zetaku o suru. Po? Tsugi ikimashou. Kanina zetaku o suru. Ngayon? Mudazukai o suru. Ano po ang mudazukai? Yung pagsasayang? Parang ganun. So des. Kabaliktaran po ng luho po. So, sa Tagalog po, medyo mahaba po kung ikukumpleto ko po. Kaya linagay ko na lang po sa enter parenthesis po. Ang mudazukai is gagastos sa hindi naman kailangan. Po? Narinig ko na yan sa kasamahan naming hapon. Nanode, mudazukai o suru. Minsan po sasabihin po ng mga Japanese, zetaku o suru. Pero maaari rin pong i-express siya na mudazukai o suru. Halos parehas lang po kasi zetaku, mudazukai rin po yan, di ba? Luho kasi. So, pwede rin pong i-express as mudazukai o suru. Mag-iiba nga lang po ang salita niya sa Tagalog. Magiging ganito na po siya. Nakikita po Gumastos na hindi naman kailangan. Gumagastos po. Kasi suru form na po siya. Ginagawa niya na po. Gagawin niya na po. Sige, ikimashou. Lumabas. Pero alam naman po natin na kung ano po ang sekyusho po, di ba po? Ang sekyusho is invoice. Ano naman po ang todoku? Yun ang hindi ko alam, todoku. Daijoubu desu yo. Pag sinabi pong todoku is dadating. Dadating, todoku, dadating. Kaya pag sinabi pong sekyusho ga todoku, ano po siya? Para sa akin, negative siya. Ayoko nang bayaran eh. Yung makaka-receive ka ng bill. Apo, makaka-receive tayo. So, anong ibig po sabihin po nun? Which is na dadating ang dadating ang invoice. At hate na hate kung may dumadating na invoice. Pero hindi pwedeng tumakas sa ating mga bayaran. So, darating at darating sila. Atsugi ikimashou. Ulitin ko pa. Sekyusho ga todoku. Dadating ang invoice. Or maaari rin pong, instead pong invoice, maaari niyo pong gamitin ang salitang bills. Ano po? Arigato. Dewa tsugi ikimashou. Hiyo. Ano pong hiyo?
wala talaga nga. 大丈夫ですよ。大丈夫です。Nandito po tayo para matuto po. Hay, pag sinabi pong hiyo, gastos o kaya cost. Hay, yun po yung hiyo na tinatawag po. Ano po? Hay, それでは、かかる。Alam niyo po kung ano po ang kakaru? 難しい? Wag niyo muna pong pansinin po ito. Yung vocabs po talaga po yung tuunan po natin po ng pansin po. Ano po? 難しい? 難しいね。大丈夫です. Pag sinabi pong kakaru, marami po siyang translation in Tagalog. Maaari po siyang maging magkakaroon o kaya naman mahuhulog o kaya naman tatagal ng. Kasi pag yung magkakaroon po, maaari po natin siyang gamitin dito sa sentence na ito na hiyo ga kakaru. So, ang translation po dito is magkakaroon. Ano po yung kakaru? Magkakaroon ng gastusin. Ano po? Sa Tagalog. Ay, So, parehas na sila kasi nasabihan na ako ng kasamahan ko na jikan ga kakaru. So, いいです。Yung po yun yung ito, tatagal ng. Pag sinabi po, jikan ga kakaru, maaari po natin i-express siyang tatagal ng mahaba. Jikan ga kakaru, tatagal ng mahaba ang oras. Kasi may tinuro kasi siya sa akin noon na mas madali yung ginawa niya kaysa sa akin. そうです。自分のやり方だと時間がかかるからこうした方がいいよとか、はい、そういう風に使います。はい。Tapos yung isa po yung nasa gitna po natin na mahuhulog. 例えばね、wana ni kakaru. Mahuhulog sa patibong. Kasi ang wana po is patibong eh. So, maaari rin pong gamitin ang kakaru sa as a mahuhulog. Wana ni kakaru. Mahuhulog sa patibong. So marami po talaga po siya pong meaning. Depende po sa sentence na gagamitin nyo, magbabago po ang meaning niya in Tagalog. Po? Hi. So, this time po, hiyo ga kakaru. Kaya, sa Tagalog ay? Pagkakaroon ng gastusin. So, kasi yung hiyo is gastos. So, kapag ginawa na po siyang hiyo ga kakaru, magiging pagkakaroon ng gastusin. Magiging na po siyang gastusin. Ano po? Hi. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.